Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkapalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at tiniling kay Simon, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Alam po ba ninyo, ngayong gabing ito, ang mahal na pong Jesus Nazareno ay tinatawag tayo upang tayo ay maging kasangkapan, mga tagasunod ng lahat ng mga ipinapangaral ng pong Jesus Nazareno. Tinatawag tayo sa larangan po ng pananalangin, sa larangan po ng paglilingkod sa kapwa. Sa ating ebanghelyo po ngayon, ang mahal na pong Jesus Nazareno ay higit niyang naarok ang pagkilala sa malalim na pananaw ng buhay ni Pedro, Santiago at Juan. Ang mahal na pong Jesus Nazareno ay nakiusap kay Pedro na gamitin ang kanyang bangka upang maging tuntungan sa kanyang pangangaral sa harapan ng mga nagsisikapang mga tao. At pagkatapos niyon, ay pinakita po ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan
ng pagbibigay hayag sa mga mangingisda ng kanilang mga huli at naglagay sa isang sitwasyon na ang dalawang bangka ay tumuntong sa panganib na ito'y lumubog sa dami ng mga nahuling isda. Nang si Pedro po na narinig ang pangangaral ng Poong Jesus Nazareno, natanto po ni Pedro ang kapangyarihan at kadalisayan ng kanyang pagkakasaksi sa kanyang sarili bilang tanda ng Poong Jesus Nazareno. Nang gilalas, nakita niya ang kapangyarihang ito sapagkat sinabi po niya, Guro, maghapon po kaming nangingisda, wala po kaming nahuli ni isa. Pero nang sinabi po ninyo na ihulog po mga lambat, dito nakita at natanto ni Pedro ang kapangyarihan ng Poong Jesus Nazareno. At sa kanyang harapan, nadama sa kaibuturan ng puso ni Pedro ang tindi at lalim ng pagkamangha at lalim at tindi ng isang paghahayag ng kapangyarihan ng Poong Jesus Nazareno sa mga sandaling iyon. Kaya't siya ay nagpatirapa sa harapan ng Poong Jesus Nazareno. At nakita niya sa kanyang puso't nadama na siya'y makasalanan at naghayag na siya'y hindi karapat-dapat sa harapan ng Poong Jesus Nazareno. Kaya't kagiat, sinabi ng mahal na Poong Jesus Nazareno kay Pedro, huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Huwag kang matakot. At ang nangyari nga po sa muling pagkabuhay po ng Poong Jesus Nazareno, at tunay nga po na naglaan ang kanyang buhay sa pamamalakayan ng tao para sa kaharian ng Diyos, sa tindi at lalim na kung saan ay tumibok sa bituran ng kanyang puso ang kapangyarihan ng Poong Jesus Nazareno. Napanghawakan po ni Pedro sa harapan ng Poong Jesus Nazareno na ito'y Diyos, ito ang Kristo, ito ang Mesiyas, ito ang tagapagligtas. Kaya't sa kanyang marugdob na pagkilala sa Panginoong Jesus Nazareno, nagsikap siya at ang kanyang pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Nagiba ang kanyang sarili, sa puso niyang tumibok, lumatay ang pagkatao at pagkadiyos ng Poong Jesus Nazareno. Alam niyo yung lumatay, kumagat, dumikit, naroroon na may pagtatalaban sa kanyang puso ang katauhan at pagkadiyos ng Poong Jesus Nazareno. Kaya't sa tindi ng karanasang ito bilang saksi, siya'y naging isang matapang na tagapagpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Sumunod, at nakita po, natanto, nadama, at lumawak ang kanyang kaalaman, lumalim ang kanyang pananampalataya, na hindi niya maisip ng mga imposible naging posible. Sumunod si Pedro sa paglalakbay ng pagiging disipulo na sa di katagalan, tumungo siya sa Roma at sa pag-aalay ng kanyang buhay bilang sakripisyo, siya'y naghain ng sarili para sa kaharian ng Diyos, ang kanyang kamatayan at kanyang pagiging martir. Ang Poong Jesus Nazareno ay aakayin tayo patungo
sa mga lumipas, natapos na bilang pagmamalay ng ating mga kasalanan, mga takot at mga karupukan na kung saan tayo niyang maipapadpad. Kahit saan man tayo, sa paglalakbay natin, sa pananampalatayang dulot ng Diyos sa atin, anuman ang ating mga pagkakamali at mga kasalanan, tinatawag at hinihikayat tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Nalampasan natin ang lahat ng ating mga pangamba, takot, at ipagkatiwala natin ang ating buong sarili sa Poong Jesus Nazareno at sumunod sa Kanya.